Sa loob lamang ng 5 taon simula ng manungkulan si Presidente Duterte, aabot na sa halos 30,000 kilometro ng kalsada at halos 6,000 tulay na ang naipagawa ng DPWH sa ilalim ng Build program. Aabot naman sa mahigit 200 airport at halos 500 seaport projects ang natapos ng DOTR. Simula 2016 hanggang sa kasalukuyan, nakapagtapos na ang Department of Transportation at ang TPA ng 451 seaport projects. Malaki at maliit ito. Ang pinagmamalaki natin dyan, unang-una yung ating yung bagong passenger terminal building sa Cagayan de Oro, na kung saan ay ito ay magagamit ng 3,000 pasahero at any given time. Sa mga riles at tren naman, meron ng DOTR na 6 na naglalakihang proyekto. Ito po clearly is Duterte legacy kasi pagka nakita nyo po ito, it has not happened before. Because of build, Filipinos now spend less time in the road and more time with their families. And I think that's something that we should all be proud of. Nariyan ang subway na kauna-unahan sa bansa. Ang itinuturing na pinakamalaking proyekto ay ang North to South Commuter Rail na magdudugtong sa Central Luzon at Calabarzon. May habang 148 kilometers. Meron itong 35 istasyon mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Calamba sa Laguna. Matagal na dapat nating isinagawa to. Sabi nga, nagka-catch up or naghahabol tayo sa infrastructure investment. Dapat 2 or 3 decades pa ito ginawa. At tulad ng ilan namin mga proyekto. Metro Manila Subway, 1973 pa pinag-isipan. Itong PNR Clark natin, 1993 pa dapat. Itong Common Station natin, 2007 pa. LRT 1 extension, 2000. MRT 7, 2001. So kung titignan ko, talagang it's high time at talagang kailangan na ng mga tao natin. Tuloy-tuloy din daw ang rehabilitasyon sa mga tren. Kung dati ay mahigit 70 kilometers lamang ang riles ng tren, sa panahon ni Duterte, mahigit 1,000 kilometro na ang haba ng mga riles. Mula rin sa 61 train stations noong 2016, ngayon ay meron ng 168 na istasyon ng tren. Ang isa sa mahalagang nagawa ng administrasyon nito ay yung masigurado na may pondo na. May pondo na ang lahat ng mga proyekto natin sa riles. Nagtapos tayo ng 2020, so as of December 2020, ay meron tayong 1.7 trillion